Isang babae ang natagpuang patay sa loob ng kanyang sasakyan matapos barilin sa ulo sa isang tahimik na komunidad sa Pennsylvania. Sa unang tingin, parang isa lamang itong trahedyang dulot ng galit o emosyon. Ngunit habang lumalalim ang imbestigasyon, isang mas nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Wala pang 12 oras bago siya mapatay, humingi na pala siya ng tulong sa pulisya. Isinumbong niya nga ang umano'y stalking, pagbabanta at pang-aabuso ng kanyang dating nobyo. Naniniwala siyang nakagawa na siya ng unang hakbang para makalaya sa isang relasyong puno ng takot. Ngunit habang sinusubukan niya ngang magsimula ng panibagong buhay, may isang taong palihim na sumusunod sa bawat galaw niya sa loob ng halos 7 oras. Paano nga ba nauwi sa kamatayan ang isang babaeng desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang sarili? At bakit nangyari ang lahat ng ito ilang oras lamang matapos niyang humingi ng proteksyon? Nagsimula ang kwentong ito noong February 8, 2026, bandang 12:30 ng tanghali, ng isang 32 taong gulang na Chinese na lalaki na nagangalang Rinyu Jun ang pumasok sa isang police station sa Bristol Township, Pennsylvania. Kasama ang kanyang abogado, sumuko siya sa pulisya at inaming may kinalaman siya sa isang pamamaril. Pagkatapos nito, dinala niya ang mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. Doon nakita ng pulisya ang isang puting SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa driver's seat ay may isang babae. Mula sa labas ng sasakyan, mukha lamang siyang natutulog. Ngunit nang mas mabuting tingnan ng mga pulis, nadiskubre nilang may tama siya ng bala sa kanyang ulo. Magulo rin ang loob ng kanyang sasakyan. Nakilala ang babae bilang 28 taong gulang na si Lu Yenyen, ang dating kasintahan ni Rinyu Jun. Nakakalungkot isipin na sa loob ng 12 oras bago siya namatay, humingi na pala si Lu Yenyen ng tulong sa mga pulis. Ayon sa police records, nung gabi ng February 7, 2026, mag-isa siyang pumunta sa isang police station sa Philadelphia. 3 mahalagang bagay ang sinabi niya sa mga opisyal. Una, sinabi niyang matagal na nga siyang ini-stalk at hinaharas ng kanyang dating nobyo na nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na stress. Pangalawa, sinabi niya noong February 7 habang nasa apartment siya ni Rinyu Jun, siya ay sexual na inabuso nito. Pangatlo, binalaan niya ang mga pulis na palaging may dalang baril si Rinyu Jun, dahilan kung bakit labis na nga siyang natatakot. Dagdag pa nga ni Lu Yenyen, tuluyan na nga siya nakapagdesisyong tapusin na ang kailang relasyon. Habang nasa trabaho si Rinyu Jun, nag-impake nga siya ng kanyang mga gamit. Binlock niya ang lahat ng mga kontak nito at plano na nga itong iwan ng tuluyan. Kalaunan, ipinakita ng security footage mula sa mga bahay at traffic camera na bandang 5:45 ng umaga noong February 8, minaneho ni Lu Yenyen ang kanyang puting SUV mula sa Philadelphia, pabalik sa Bucks County. Sa likod niya, lihim na pala siyang sinusundan ni Rinyu Jun gamit ang isang kulay silver na sasakyan. Makikita sa surveillance footage na nananatiling nakasunod ang sasakyan nito sa kanya sa loob ng halos 7 oras, hanggang sa mismong lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Nang sumuko si Rinyu Jun, sinabi niya sa pulisya na nakatayo siya sa labas ng pinto ng sasakyan ni Lu Yenyen. Ayon sa kanya, nakapagsalita raw ito umano ng masasakit na salita laban sa kanya at kinuha rin umano ang kanilang alagang hayop. Sinabi rin niya na dahil nga sa kanyang matinding emosyon, inilabas niya ang kanyang baril upang takutin lamang ang kanyang dating kasintahan. Ngunit aksidente raw itong pumutok at tinamaan nga si Lu Yenyen. Si Lu Yenyen na marami pang pangarap at magandang kinabukasan ay napatay ilang kalsada lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Sa mga oras na iyon, wala pang ang kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa China tungkol sa nangyari. Mabilis namang nakakuha ng malaking atensyon ang kaso mula sa mga Chinese community sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos matapos ngang lumabas sa media na isang Chinese na babae na humingi ng tulong sa pulisya ay namatay wala pang 12 oras matapos nitong magsumbong.
Ipinanganak si Lu Yanyan noong taong 1998 sa isang ordinaryong pamilya sa China. Noong taong 2009, lumipat ang kanyang ama sa Estados Unidos nung siya ay 11 taong gulang pa lamang. Mahirap noong una ang mamuhay sa ibang bansa, ngunit unti-unti rin siya nakapag-adjust at nakahanap ng mga kaibigan. Nanatili naman sa China ang kanyang ina at nakababatang kapatid, kaya paminsan-minsan na lamang niya sila nabibisita tuwing bakasyon. Habang lumilipas ang mga taon, lumaki si Lu Yanyan bilang may kumpiyansa at kaakit-akit na dalaga. Ilang sandali nga bago ang pagpatay, bumalik sa China ang kanyang ama upang bisitahin ang kailang pamilya, kaya't wala siyang malapit na kamag-anak sa paligid nung siya ay namatay. Inilarawan siya ng kailang mga kapitbahay at kaibigan bilang masiyahin, independent at matatag. Mataas rin ang tingin sa kanya ng komunidad dahil mabait at palakaibigan siya. Binabati niya ang mga kapitbahay tuwing nakikita niya ang mga ito at madalas ding pinupuri ang kailang mga anak. Marami nga ang nagsabing mahinahon ang kanyang ugali at marunong siyang magbigay ng emosyonal na suporta sa iba. Dahil kakaunti lamang ang mga Chinese residents sa lugar, itinuring ni Lu Yanyan na parang pamilya ang marami sa kanyang mga kapitbahay at madalas nga siya nakikipagkwentuhan sa kanila. Mahilig din siya sa mga hayop. May alaga rin siyang isang corgi at isang pusa na pinangalanan niyang Dundon at Naikay. Itinuring niya nga silang parang kapamilya at sinigurado niyang maisasama sila nang mag-impake siya ng kanyang mga gamit upang iwan ang kanyang dating nobyo. Sa kanya namang trabaho, napakasipag rin ni Lu Yanyan. Nagkaroon siya ng karanasan sa pagtatrabaho sa milk tea shop at isang nursing home bago siya kalaunang magsimula ng food business kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbebenta sila ng Asian-style food gamit ang isang food truck malapit sa isang lokal na universidad at naging napaka-popular ng kailang negosyo. Ayon sa kanyang mga kaibigan, palagi siyang may bagong business ideas at excited na nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano at pangarap niya para sa hinaharap. Noong 2023, matapos nga ang maraming taong pagsisikap at pag-iipon niya, natulungan nga ni Lu Yanyan ang kanyang ama na makabili ng bahay sa Bristol Township. Sa unang pagkakataon nga, nagkaroon siya ng sarili at matatag na tahanan at unti-unti niya ring nabuo ang kanyang buhay sa banyagang bansa. Ngunit, bihira niya namang ibahagi sa iba ang kanyang personal na pinagdadaanan. Isa nga siyang taong tahimik at nagtitiis ng sakit at pressure na mag-isa dahil ayaw niya nga maging pabigat sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nakakalungkot, naging bahagi nga ito ng trahedyang kalaunan ay nangyari sa kanya. Kalaunan, sinabi nga ng kanyang pinsan na si Natalie sa isang interview na sa loob nga ng isang taong pakikipagrelasyon nito kay Rin Yujun, matagal nga siyang nakaranas ng pang-aabuso, ngunit nanahimik lamang siya patungkol dito. Isang linggo bago nga siya namatay, dito niya palang nga nasabi sa kanyang pinsan si Natalie ang patungkol sa karahasan at pagkontrol ni Rin Yujun sa kanilang relasyon. Matapos ang paulit-ulit na paghikayat ng pamilya at mga kaibigan niya, sa wakas ay naglakas loob na nga si Lu Yanyan na humingi ng tulong sa mga pulis. Si Rin Yujun ay 32 taong gulang na nakatira sa Philadelphia. Nagkakilala sila ni Lu Yanyan habang pareho sila nagtatrabaho sa isang nursing home. Kalaunan ay naging magkasintahan sila. Sa simula ng kalang relasyon, naging maayos naman ang kailang pagsasama. Mabait niya nga kontratuhin ang kanyang nobya at nakuha nga nito agad ang tiwala ng babae sa pagpapakita nito ng kanyang sarili bilang isang maalalahanin at maaasahang nobyo. Isa nga ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit agad na tinanggap ni Lu Yanyan ang makipagrelasyon sa binata. Ngunit habang tumatagal, unti-unti namang lumabas ang tunay nitong ugali. Ayon nga sa mga police records at pahayag ng pinsan ni Lu Yanyan, naging sobrang controlling si Rin Yujun. Unti-unti niya nang nilimitahan ang social life ng kanyang kasintahan. Pinagbabawalan niya rin niya itong makipag-usap sa kanyang mga kaibigan at katrabaho. Madalas niya ring chinecheck ang mga phone records nito at palagi niya itong pinaghihinalaan wala namang sapat na dahilan. Sa araw-araw nga na kanilang buhay, madalas niya rin itong insultuhin kahit sa maliliit na bagay at napakabilis niyang magalit sa kanyang kasintahan. Dahil nga sa matagal na emosyonal na pang-aabuso, unti-unti nang nawala ng tiwala si Lu Yanyan sa kanyang sarili at palagi na rin siyang nagdududa sa sarili niyang kakayahan.
Mas nakakatakot pa kaysa sa emosyonal na pagkontrol ang katotohanang palagi ring may dalang baril si Rin Yujun. Partikular nga itong binanggit ni Liu Yanyan nang magsumbong nga siya sa pulisya at kinumpirma rin ito ng kailang mga kapitbahay kalaunan. Ayon sa investigasyon, hindi lamang emosyonal na pagkontrol ang ginawa ni Rin Yujun kay Liu Yanyan, kundi gumamit din siya ng pananakot upang pahinain ang kakayahan nitong lumaban sa kanya. Tuwing nag-aaway nga sila, sadya niyang ipinapakita ang baril sa kanyang bewang at gumagamit ng pagbabanta sa kilos at salita upang takutin siya. Unti-unting winasak ng mga taon ng emosyonal na pang-aabuso at pagbabanta ang tapang ni Liu Yanyan na lumaban. Nagsimula siyang maniwalang hindi siya kailanman tunay na makakatakas sa pagkontrol ni Rin Yujun. Kahit humihingi naman ito ng tawad matapos ang mararahas na insidente at nangangakong magbabago, pansamantala lamang ang kanyang katahimikan bago muli namang bumabalik ang mapang-abuso nga nitong ugali. Dahil sa paulit-ulit na cycle ng pang-aabuso, nananatili nga siya nakakulong sa labis na takot at natakot din siya makipaghiwalay. Ginamit naman ni Rin Yujun ang takot na iyon upang patuloy nga siyang kontrolin at saktan. Noong February 7, 2026, kahit malino na nga tumatanggi si Liu Yanyan, sexual na inabuso pa rin siya ni Rin Yujun. Ayon nga sa mga taong malapit sa kanya, ito na ang naging huling dahilan para tuluyan na nga siyang mapuno. Sa unang pagkakataon, lubos niya na ngang naunawaan na hindi na kailanman gaganda pa ang kailang relasyon. Sa tulong nga ng paghihikayat ng kanyang pamilya at mga kaibigan, nagpasya na nga siyang tumakas. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit, binlock niya ang lahat ng kontak ni Rin Yujun at humingi na siya ng tulong sa pulisya. Ngunit ang hindi niya alam na nagsimula na pala ang huling countdown ng kanyang buhay. Ang February 7, 2026 ang naging huling buong araw nga ng buhay ni Liu Yanyan. Matapos nga siyang abusuhin sa apartment ni Rin Yujun, hinintay niyang umalis ito papunta sa trabaho at agad na nga siya nagsimulang maghanda upang umalis. Mabilis niyang inimpake ang kanyang mga damit, electronics, identification documents at ang iba pang mga personal na gamit. Isinama niya rin nga sa kanyang sasakyan ang kanyang mga alagang si Dondon at si Naikay. Pagkatapos nga nito, isa-isa niyang binlock ang phone number at social media accounts ni Rin Yujun upang tuluyan nang putulin ang lahat ng komunikasyon nila. Matapos ang lahat ng paghahandang iyon, nagtungo na nga si Liu Yanyan sa police station sa Philadelphia upang magsampa ng report. Doon, maingat niya ngang ikinuwento ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang stalking, harassment, sexual assault at ang pagbabanta gamit ang baril. Malinaw niya ngang sinabi sa mga opisyal na gusto niya nang tuluyang tapusin ang relasyon at humihingi rin siya ng proteksyon sa pulisya. Itinala naman ng pulisya ang kanyang report at sinabi nilang iimbestigahan nila ang kaso. Nang umalis na nga si Liu Yanyan sa police station, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Iniisip niya na sa wakas ay nakatakas na nga siya sa kanyang bangungot. Ang hindi niya alam ay papalapit na pala siya sa kanyang kamatayan. Ayon sa traffic camera at police tracking reports, matapos umalis ni Liu Yanyan sa police station sa Philadelphia, nagmaneho nga siyang pauwi. Ngunit alam na pala ni Rin Yujun ang kanyang plano at ang kanyang daraanan. Hanggang ngayon, hindi pa nga opisyal na nakukumpirma ng mga pulis kung paano niya nasubaybayan si Liu Yanyan. May ilang naniniwala na posibleng lihim siya naglagay ng GPS tracker sa sakyan nito. Matapos ngang makita siyang umalis sa police station, umano'y sinimula na nga siyang sundan nito ng palihim. Bandang 5:45 ng umaga ng February 8, malinaw ngang nakuhaan ng road cameras ang puting SUV ni Liu Yanyan na dumaan sa mga residential street habang malapit na nakasunod ang sasakyan ni Rin Yujun. Nagpatuloy nga ang stalking sa iba't ibang lugar mula sa Philadelphia hanggang sa Bristol Township sa loob ng halos 7 oras. Kalaunan, inilarawan pa ng mga investigador ang kilos ni Rin Yujun bilang kilos ng parang isang pangangaso. Sa buong pagsunod, umano'y sinadya nga ni Rin Yujun na panatilihin ang kanyang distansya, maghintay ng matyaga at hanapin ang tamang oras para umatake. Nang makarating nga si Liu Yanyan sa kalsadang malapit na sa kanyang bahay, dito na nga hinarang ni Rin Yujun ang kanyang sasakyan. Nagkaroon pagtatalo ang dalawa habang magkausap sa bintana ng kailang mga kotse. Matapos siyang maaresto, sinabi ni Rin Yujun na nagsimula ang pagtatalo nila dahil ininsulto raw umano siya ni Liu Yanyan at kinuha pa nito ang mga alaga nilang hayop.
Ngunit ayon naman sa surveillance footage at pisikal na ebidensya, ibang kwento ang ipinapakita ng mga ito. Ayon nga sa mga investigador, matapos ihinto ang SUV, lumapit si Rin Yoo-jun sa driver's side window at pinaputukan ito. Ang kanyang galaw ay direkta at tila planado na wala pag-aalinlangan. Tumagos ang bala sa bintana ng sasakyan at direktang tumama ito sa ulo ni Lu Yanyan, dahilan upang agad siyang mamatay. Matapos ang pamamaril, hindi tumakas si Rin Yoo-jun o nagtangkang sirain ang ebidensya. Sa halip, umuwi siya. Nakipag-ugnayan rin siya sa kanyang abogado at pinag-usapan nila ang magiging paliwanag niya tungkol sa insidente. At saka nga siya sumuko sa pulisya bandang 12:30 ng tanghali sa parehong araw. 12 oras lamang lumipas mula na magsumbong si Lu Yanyan sa pulisya hanggang sa kanyang pagkamatay, samantalang ang mismong stalking ay tumagal pa ng 7 oras. Matapos sumuko sa pulisya, paulit-ulit ngang sinabi ni Rin Yoo-jun at ng kanyang abogado na aksidenteng pumutok ang baril at gusto lamang raw niyang takutin ang kanyang dating nobya. Ngunit mahigpit naman itong kinestyon ng mga prosecutor sa Bucks County kasama ng mga investigador gamit ang ebidensya, training records at surveillance footage. Una, sinabi ng mga prosecutor na may profesional na kaalaman si Rin Yoo-jun tungkol sa firearm safety at lubos niyang naiintindihan kung paano gumagana ang baril. Nakumpirma rin ng mga investigador na legal niyang pag-aari ang baril. Nakatapos siya sa opisyal na firearm safety training at alam niya ring may iba't ibang safety mechanism ang 9mm handgun upang maiwasan ang aksidenteng pagputok. Ayon nga sa prosecutor, hindi basta-bastang kusang pumuputok ang ganung uri ng baril. Pangalawa, sinabi rin nga ng prosecutor na paulit-ulit ngang sinasabi ni Rin Yoo-jun na gusto niya lamang takutin si Lu Yanyan. Ngunit kung totoo nga iyon, ayon sa kanila, wala naman sanang dahilan upang lagyan pa ito ng totoong bala ang baril. Pinakamahalaga nga sa lahat, sinabi ng mga investigador na kung aksidente lamang ang pagputok ng baril, malamang na random ang direksyon ng bala. Ngunit sa kasong ito, tumagos ang bala sa bintana ng sasakyan at eksaktong tumama pa ito sa ulo ni Lu Yanyan mula sa gilid ng driver's seat. Ayon sa prosecutor, malinaw itong palatandaan ng sinadyang pagtutok at hindi aksidente lamang. Pangatlo, binigyan din ng mga investigador ang 7 oras na pagsunod sa iba't ibang lugar. Bagamat sinabi nga ni Rin Yoo-jun na resulta lamang ito ng biglaang emosyonal na pagtatalo, ipinakita na matagal na pag-i-stalk niya na may plano at paghahanda nga siyang ginawa. Ayon sa prosecutor, lihim niya na talaga itong sinundan, minanmanan ang kanyang galaw at sadyang pinili ang tamang oras at lugar para umatake. Dahil dito, napagpasyahan ng mga otoridad na hindi ito maituturing na aksidenteng pamamaril o krimeng bunga lamang ng biglaang emosyon. Iniuri nga nila ito bilang isang sinadyang pagpatay. Batay nga sa ebidensya, formal na sinampahan si Rin Yoo-jun ng 3 mabibigat na kaso: first-degree murder, illegal na kaso na may kaugnayan sa armas at stalking. Sa kanyang unang pagharap sa korte, hindi siya pinayagang makapagpiyansa ng hukom dahil sa katangian ng krimen, posibilidad na makatakas siya at panganib na maaari niyang dulot sa lipunan. Nanatili nga siya nakakulong habang hinihintay ang paglilitis. Ayon sa mga legal experts sa Estados Unidos, kung mapapatunayang guilty si Rin Yoo-jun sa first-degree murder sa Pennsylvania, malaki ang posibilidad na habang buhay siyang makukulong ng walang parol. Ang katotohanang napatay si Lu Yanyan sa 12 oras lamang matapos siyang humingi ng proteksyon sa pulisya ay nagdulot na matinding galit sa publiko at nagbukas ng seryosong usapin tungkol sa sistemang proteksyon laban sa domestic violence at mga batas sa gun control sa Estados Unidos. Ayon sa datos mula sa United States Department of Justice, isa sa pinakamapanganib na panahon para sa mga biktima ng domestic violence ay ang mismong oras pagkatapos nilang magdesisyong iwan ang mapang-abuso nilang relasyon. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa domestic violence, ang 24 hanggang 48 oras matapos magdesisyon ang biktima na iwan ang mapang-abusong partner at magsumbong sa pulisya ang kadalasang pinakamapanganib na panahon. Sa panahongang ito, maaaring maging marahas ang mga abusador dahil pakiramdam nila ay nawawala na ang kailang kontrol sa relasyon. Eksaktong nasa ganitong high-risk period nga si Lu Yanyan
nang magsumbong siya sa pulisya. Malinaw niya ring sinabi na may dalang baril si Rin Yujun at matagal na nga siyang ini-stalk, binabantaan at inaabuso nito. Ngunit ayon nga sa mga naging ulat, ang pangunahing ginawa lamang ng pulisya ay ang itala ang kanyang pahayag at mangakong iimbestigahan ang kaso. Wala ngang agarang emergency protective measure na ginawa at wala ring direktang restriksyon na ipinataw kay Rin Yujun. Dahil dito, nagkaroon nga siya ng sapat na oras at kalayaan upang isagawa ang pag-atake. Isa pa ngang nakababahalang tanong na lumitaw sa kaso na ito, bakit legal pa ring pinapayagang magkaroon ng baril ang isang taong may marahas na pag-uugali tulad ni Rin Yujun? Bagamat may batas na nga sa Estados Unidos na naglilimita sa pag-aari ng baril para sa ilang taong may record ng domestic violence, sinasabi ng mga kritiko na hindi ito palaging maayos na ipapatupad. Sa kasong ito, dahil magkasintahan lamang sina Liu Yanyan at Rin Yujun at hindi pa kasal, may ilang legal na proteksyon na umano'y hindi ganap na naipatupad. Matapos ang pagkamatay ni Liu Yanyan, nagsimula ng online fundraising campaign ang kanyang pinsan upang makatulong sa gastusin sa libing at matulungan ang kanyang kapamilya sa China na gustong pumunta sa Estados Unidos para sa memorial service. Sa huli, nakita ng maraming tao ang pagkamatay ni Liu Yanyan bilang resulta ng maraming bagay na nagsama-sama. Emosyonal na trauma, pag-iisa, kakulangan sa proteksyon at mga kahinaan sa legal na sistema. Ngunit higit sa lahat, naniniwala nga silang ang tunay na responsibilidad ay nasa mga ginawa ni Rin Yujun. Madalas ngang sabihin ng mga tao na dapat magkaroon ng lakas ng loob ang mga biktima ng domestic violence upang iwan ang pang-abusong relasyon. Bagamat mahalagang payo iyon, ipinakita rin ng kasong ito ang isa pang napakahalagang katotohanan. Ang mismong oras na magdesisyon ang isang biktima na umalis ay kadalasan ding oras na pinakamalaking panganib para sa kanya. Kapag nawala nga ang isang buhay, hindi na ito maibabalik pa. Maraming tao ang umaasang hindi na muling mangyari pa ang ganitong klase ng trahedya. Maraming salamat po sa panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba ako bigyan ng like at mag-subscribe na rin po kayo sa hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel para ma-update po kayo sa aking mga susunod na kwento. Ako po si Denise at see you again in my next video.